Mainit ang araw sa bayan ng San Isidro. Ang lumang plaza sa gitna ng bayan, ay tila isang lumang alaala na lang ng dating sigla nito. Basag-basag ang tiles, may lamat ang mga lumang bangko, at ang antigo na lampara sa gitna'y wala ng ilaw. Ngunit araw-araw, may isa pa ring anino na gumagalaw sa katahimikan ng espasyong ito. Si Lolo Pidong. Maaga pa lang ay naroon na siya, tanga ng kanyang lumang walis tingting na may tela sa dulo, upang pigilan ang pagkalas ng mga tangkay. Mabagal ang kanyang mga hakbang, subalit walang palya. Parang ritual ang bawat galaw, pakaliwa, pakanan, walis, hakbang. Ang tunog ng walis sa semento ay tila musika ng pag-ulit, ng alaala, ng pagsasala ng nakaraan. Bawat tunog ng walis ay parang pagbuntong hininga ng isang matagal nang naghihintay. Ang hangin ay may amoy ng tuyong damo at alikabok, hinaluan ng amoy ng pinaghalong pawis at araw. Ngunit tila hindi alintana ni Lolo Pidong ang init, nakasuot siya ng kupas na sombrero, at manipis na long sleeves na butas-butas. Pawisan ang batok, nangingitim ang mga daliri, ngunit payapa ang kanyang mukha. Lolo, napalingon si Lolo Pidong. Isang batang lalaki ang patakbong lumapit, hawak ang isang plastik na kotse. Si Benji, 7 taong gulang, anak ng tindera ng gulay sa palengke. Benji, ani Lolo Pidong, sabay ngiti. Maaga ka yata ngayon. Pinatapos na agad ang klase. May meeting daw ang mga teacher, sagot ng bata, hinahabol ang kanyang hininga. Lumingon si Lolo Pidong sa tindero ng ice cream. Lumapit siya at binilhan si Benji ng ice cream. Anong gusto mo, ube o cheese? Cheese po Lolo. Habang kumakain ng ice cream ang bata, naupo sila sa bangkong kahoy. Pansamantalang itinigil ni Lolo Pidong ang pagwawalis. Tinitigan niya ang batang masaya, tahimik na kumakain. Benji, wika ni Lolo Pidong, pag tumanda ka, anong gusto mong maging? Nag-iisip po ako kung pulis o astronaut, sagot ng bata habang nakahawak sa natutunaw na sorbetes. Pero mas gusto ko po sana maging doktor para pag may sakit si nanay, ako na lang gagamot. Napangiti si Lolo Pidong. Magaling, yan ay mabuting pangarap. E kayo po, Lolo? Nung bata po kayo, ano pong gusto niyong maging? Sandaling natahimik si Lolo Pidong. Pumikit siya ng bahagya, may dumaan na hangin, hindi malamig, ngunit may dalang pahiwatig. Parang tinatangay ang kanyang isipan, sa mga taon na nilimot ng marami. Gusto ko sanang maging guro noon. Yung nagtuturo ng kasaysayan. Mahilig ako sa mga kwento, lalo na yung mga totoo. Yung may aral, sagot niya sa wakas. Bakit po hindi kayo naging guro? Napatingin si Lolo Pidong sa langit. Tahimik, puno ng alaala ang kanyang titig. May mga bagay kasi na hindi natin kayang kontrolin. Minsan, kahit anong plano natin, may darating na pagbabago. At hindi na natin maibabalik. Hindi na nagtanong si Benji. Tahimik siyang nagpatuloy sa pagkain. Ngunit sa mata ng bata, may paggalang. May pagkakaintindi kahit papaano. Maya-maya, lumapit pa ang 2 pang bata, sina Rika at Tonton. Agad din silang binilhan ni Lolo Pidong ng ice cream, pinaupo rin niya sa bangko, at nakipagkwentuhan. Lolo, ani Rika, totoo po ba na may duwende dito sa plaza? Sabi ng kuya ko, nakita niya raw isang gabi, maliit, may balbas, at may suot na pula. Napatawa si Lolo Pidong, baka nakita niya lang ang sarili niya sa salamin, biro niya. Nagtawanan ng mga bata, pero sa loob ng kanyang isipan, may saglit na pangamba. Pula, maliit, balbasin. Muli niyang naalala ang isang pangitain sa panaginip, isang gabi, isang bulong, isang panaginip na paulit-ulit. Pagkatapos ng ilang minuto, nagpaalam na ang mga bata. Si Lolo Pidong ay bumalik sa kanyang pagwawalis, tila may bigat na muli sa kanyang balikat. Pero sa tuwing dadaan ang mga bata, napapangiti pa rin siya. Sila lang ang mga taong pumapansin sa kanya. Sa likod ng kanyang ngiti, may lungkot, isang uri ng pagod na hindi dulot ng katawan, kundi ng puso. Isang pakiramdam na ikaw ay nalimot na ng mundo. At sa bawat galaw ng kanyang walis, tila may hinahanap siyang hindi niya pa rin makita. Walis, alaala, walis, alaala. Mainit ang sikat ng araw na iyon, pero hindi gaanong ramdam ang init sa hangin. Bahagya itong lumamig, kakaiba sa tipikal na panahon ng Marso. Tila ba may nagbabadya, walang gaanong tao sa plaza.
Ang mga tindera ay nagkukumpol sa gilid ng simbahan, nagkukwentuhan ng tungkol sa mga balita sa Maynila. Ang mga estudyante, matamlay dahil sa pagod, ay dumaraan lamang, halos walang bumabati kay Lolo Pidong. Pero si Lolo Pidong ay naroon pa rin, tulad ng dati. Ang kanyang walis tingting ay kumakaskas sa lumang bato ng plaza. Isang tunog na tila bahagi na ng kalikasan ng lugar. Tulad ng ihip ng hangin o lagaslas ng dahon. Hanggang sa ilang sandali, habang nililinis niya ang gilid ng lumang fountain, may napansin siyang kakaiba. May bagay na hindi inaasahan ang sumabit sa kanyang walis, isang bagay na puti. Isang bagay na hindi niya pa kailanman nakita. Isang dahon. Hindi ito tulad ng mga karaniwang dahon na natutuyo at umiitim. Ito'y puting-puti, tila papel na may kinang, pero malinaw na isang tunay na dahon. Ang mga gilid nito ay manipis, at sa ibabaw ay may mga ukit, mga linya at hugis na hindi niya maintindihan. Parang sulat, pero hindi letra. Parang simbolo, pero hindi galing sa kahit anong wika na alam niya. Napahinto siya sa pagwawalis. Ano ka ba? Mahina niyang bulong, hawak ang dahon sa kanyang magaspang na kamay. Maingat niyang isinilid ito sa maliit na bulsa ng kanyang sando. Nilingon niya ang paligid, walang tumitingin, walang nakakita. Sa isang iglap, parang huminto ang oras. Narinig niya pa rin ang hangin, pero parang napalitan ito ng kakaibang pangingilabot. Parang may paningin na hindi niya makita, na nakatuon sa kanya. Sa buong maghapon, hindi na siya mapakali. Sa tuwing tititigan niya ang kanyang bulsa, para bang may naririnig siyang mahinang ugong. Hindi tunog ng motor, hindi tunog ng langgam, kundi parang bulong na hindi mula sa labas, kundi mula sa loob ng sarili niyang isipan. Kinagabihan, tahimik ang loob ng kanyang barong-barong sa gilid ng palengke. Ang bubong ay kalawanging yero, at ang dingding ay pinagtagpi-tagpi na plywood. Isang bumbilya lang ang ilaw, dilaw, at mahina. Nakahiga si Lolo Pidong sa lumang papag. Mahigpit niyang hawak ang dahon. Hindi siya makatulog. Ibuka mo ang isip mo, sabi ng bulong. Hindi malakas. Hindi rin niya alam kung tunay o imahinasyon lamang. Umupo siya, binuksan ang bintana, pinasok siya ng malamig na hangin, mas malamig kaysa karaniwan. Napatingin siya sa labas. Maliwanag ang buwan, bilog na bilog. Ang ilaw nito ay tumatama sa kanyang lamesa, kung saan niya ipinatong ang puting dahon. At doon, kitang-kita niya, ang mga ukit sa dahon ay kumislap. Hindi matindi ang liwanag, ngunit sapat upang bumigat ang dibdib niya sa kaba. Tumindig ang balahibo niya sa batok, parang may malamig na palad na dumampi sa kanyang balat. Napahawak siya sa dibdib. Ano ba to? Sabi niya. Ba't parang may buhay? Bumalik siya sa upuan. Sinipat ang dahon, parang minememorya ang bawat linya at simbolo nito. Pilit niyang inaalala, may nabasa ba siyang ganitong bagay sa isang libro noon? Sa isang pahayagan, o sa panaginip, wala siyang maalala. Kinabukasan, maaga ring dumating si Benji. Agad siyang bumati, Lolo, ang lungkot niyo po ah. Masama po ba pakiramdam niyo? Pinilit ngumiti ni Lolo Pidong. Hindi naman, iho, napuyat lang. Umupo si Benji sa tabi niya. Lolo, may sasabihin po ako. Kaninang madaling araw, nagising po ako kasi may parang nagsasalita sa labas ng bintana namin. Mahinang mahina, parang bulong lang po. Napalingon si Lolo Pidong. Napalunok. Anong sabi? Umiling si Benji. Hindi ko po maintindihan. Pero parang sinasabi yung pangalan nyo. Lolo Pidong. Di nagtagal, nakasalubong niya ang mga bata sa kalye, na agad na nagtulakan sa excitement nang makita siya. Mang Rigo! Ano po yung taho nyo? Ang bango! Sigaw ng isang batang babae na nagtataka sa kakaibang amoy. Ito ang bagong taho ko. May tsokolate flavor. Gusto nyo bang tikman? Tanong niya, sabay ngiti habang iniaabot ang baso sa isa sa mga bata. Masayang tinanggap ng mga bata ang taho at ang unang humigop ay nagliwanag ang mukha. Wow! Parang ice cream na may taho. Mang Rigo, ito na po ang paborito ko. Sa bawat sipat ng mga bata, lalo pang sumaya si Mang Rigo. Habang pinagmamasdan ang mga ngiti at tuwang dulot ng kanyang bagong produkto, napagtanto niyang higit pa sa kita ang kanyang natamo, naging bahagi siya ng kasiyahan ng kanyang komunidad. Habang nagpapatuloy ang araw,
mas maraming tao ang nakatikim ng kanyang bagong taho. Nakilala niya si Mang Ernesto, isa pang magtataho sa kanilang barangay, na nakarinig ng tungkol sa mga bagong flavors ni Mang Rigo. Rigo, aba, iba-ibang lasa na pala ang taho mo ngayon. Puna ni Mang Ernesto habang sinusubukang tikman ang pandan flavor. Opo, Mang Ernesto, naisip kong subukan ang iba't ibang flavor para mas dumami ang suki natin. Nakatulong din ang bagong paraan ko ng pagpreserba, kaya't pwede ko nang itinda ito sa malalayong lugar. Sagot ni Mang Rigo, hindi maitago ang kasiyahan sa kanyang mukha. Grabe ka, Rigo, napakagaling mo. Baka pwede mo rin kaming turuan ng mga kapwa magtataho rito sa barangay, sabi ni Mang Ernesto, humanga sa sipag at galing ni Mang Rigo. Alam nyo, Mang Ernesto, iyan nga po ang plano ko. Gusto ko sanang makatulong sa ating mga kapwa magtataho para mas kumita rin tayo at mapalago ang maliit na negosyo natin. Sagot ni Mang Rigo, puno ng determinasyon. Sa isip niya, alam niyang bahagi ng kanyang pangako kay Kaarsing ang ibahagi ang biyayang nakamit. Pagdating ng hapon, halos ubos na ang kanyang taho. Naisip niyang muling magpasalamat sa buto ng katalinuhan na siyang nagbigay ng mga ideyang ito. Napuno siya ng kasabikan sa mga susunod na posibilidad, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa buong komunidad. Ang bagong flavor ng kanyang taho ay naging simbolo ng pagbabago, pag-asa at pag-unlad sa barangay, isang hakbang tungo sa isang mas maliwanag na kinabukasan para sa kanilang lahat. Habang patuloy ang paglago ng negosyo ni Mang Rigo, napagtanto niyang mas makakatipid at mas makakatulong siya sa kapwa kung matututo siyang magtanim ng sarili niyang soybeans. Napakamahal ng imported na soybeans at kung magagawa niyang makuha ito mula sa sariling taniman, hindi lang bababa ang kanyang gastusin, magkakaroon din siya ng kontrol sa kalidad ng kanyang produkto. Kaya naisip niyang gamitin ang isa pang mahiwagang buto mula sa garapon ni Kaarsing. Isang umaga, nilunok niya ang buto at agad na napuno ang kanyang isipan ng kaalaman tungkol sa organic at sustainable na paraan ng pagtatanim ng soybeans. Naunawaan niya ang mga pamamaraan ng pagtatanim na magpapayaman sa lupa at hindi nangangailangan ng mga chemical na pesticides. Puno ng inspirasyon at bagong kaalaman, sinimulan niya ang isang maliit na taniman sa likod ng kanyang bahay, kasama ang ilang kapitbahay na nais ding matuto. Isang hapon, habang abala si Mang Rigo sa pagsasaayos ng lupa at paglalagay ng compost, lumapit si Mang Berting, isang matandang magsasaka at kapitbahay. Mang Rigo, ano itong ginagawa mo? Mukhang ibang klase ang pagtatanim mo ngayon, ha? Puna ni Mang Berting, na tila nagtataka habang pinagmamasdan ang mga organikong pataba na ginagamit ni Mang Rigo. Ngumiti si Mang Rigo at nagpunas ng pawis. Mang Ernesto, natutunan ko po ang tungkol sa organic farming. Sinusubukan ko po itong itanim ang sarili kong soybeans para hindi na tayo umasa sa mahal na mga imported na buto. Sa halip na matakot, ang mas nangingibabaw ay kuryosidad. Isang paghila mula sa loob ng kanyang kaluluwa. Parang may batong nakaipit sa kanyang dibdib na gustong makawala. 12:00 na ng gabi. Biglang tumigil ang hangin. Tumahimik ang mga kuliglig. Tumigil ang mga tunog sa labas. Para bang pinatay ang buong mundo. Tanging ang paghinga ni Lolo Pidong ang naririnig niya. At saka dumating ang alingawngaw. Mula sa ilalim ng kanyang papag. Isang boses. Mababa, matalim. Parang alingawngaw. Lolo Pidong. Napatingin siya sa ilalim ng papag. Walang naroon. Pero ang tunog ay lumalakas. Parang galing sa mismong sahig. Tumayo siya. Dahan-dahan. Napalunok siya. At doon, sa mismong gitna ng kanyang kwarto, sa sahig na kahoy na marupok, may liwanag na sumiklab. Kahel. Pulang-pula. At mula sa liwanag na iyon, umaangat ang lupa. Tila ito lumulubog at muling sumusulpot. At sa loob ng ilang iglap, naroon na siya. Isang nilalang. Maliit siya, kasing taas lamang ng tuhod ng isang karaniwang tao. Ang katawan niya'y maliit ngunit matatag,
parang nililok mula sa matandang ugat ng puno. May balbas siyang mahaba, puti gaya ng abo, at sa pagitan ng mga hibla nito, ay may nakapilipit na gintong sinulid, na kumikislap kapag tinamaan ng liwanag ng buwan. Ang kanyang kasuotan ay pulang-pula, makintab at tila hindi tinatablan ng alikabok ng daigdig. Nakasuot siya ng matulis na sombrero, bahagyang nakatagilid, na mistulang sa gisag ng kapangyarihang hindi basta-basta. Ngunit sa lahat ng katangian niya, ang kanyang mga mata ang pinaka-nakagigimbal, mga matang hindi mo dapat titigan ng matagal. Parang bangin ang lalim, walang hanggan ang dilim, at kapag tumagal ka sa pagtitig, mararamdaman mong parang sinusuyod nito ang mismong laman ng iyong alaala, parang tinitingnan ka hindi mula sa harapan, kundi mula sa loob ng iyong sarili. Ikaw nga, wika ng nilalang, sabay yuko. Sa wakas, nagising mo ang lihim ng dahon. Napaatras si Lolo Pidong, nanginginig ang kanyang tuhod. Hindi niya alam kung dapat siyang matakot o lumuhod. Sino ka? Anong klaseng nilalang ka ba? Ako si Amang Sili. Ako ang bantay ng pagitan. Tagapangalaga ng kapalaran. Minsan, tagapagdala ng alok. Ngunit hindi ako Diyos, hindi rin ako demonyo. Ako'y isang tanong. Napakunot ang noo ni Lolo Pidong. Tanong. Oo, ako ang tanong na hindi mo maiiwasan. Ako ang tanong na dala ng puting dahon. Umupo si Amang Sili sa ere, literal na umupo, kahit wala namang upuan. Para bang may hindi nakikitang bato o himpapawid na humawak sa kanya, at doon siya nanatiling nakalutang, payapa at parang wala sa kanya ang bigat ng mundo. Kinabukasan, tinawag niya ang ilang kabataang may kaalaman sa teknolohiya, kabilang sina Carlo at Nina, na mga mag-aaral sa kolehiyo at may karanasan sa paggawa ng mga online store. Carlo, Nina, tulungan niyo nga ako. Balak kong magtayo ng online store para sa taho, sabi ni Mang Rigo habang masigasig na pinapaliwanag ang kanyang ideya. Nagkatinginan sina Carlo at Nina, tila nagulat at natuwa sa ideya. Mang Rigo, ang ganda po ng ideyang yan, sabi ni Carlo. Hindi pa kami nakakarinig ng nagbebenta ng taho online. Siguradong papatok yan. Oo nga, Mang Rigo, dagdag ni Nina. Kakaibang konsepto ito. Ang dami pong pwedeng maabot, lalo na kung ipapromote natin sa social media. Habang nagpapaliwanag sina Carlo at Nina, mas lalong lumaki ang kasabikan ni Mang Rigo. Sa gabay ng dalawa, mabilis nilang itinayo ang online store ni Mang Rigo at naglagay ng mga larawan at descriptions ng iba't ibang flavors ng taho. Ube, pandan, tsokolate, at ang original na taho. Sa bawat post, inilarawan nila kung paano ang bawat taho ay gawa sa organikong soybeans na itinanim mismo ni Mang Rigo. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang pumatak ang mga order mula sa kalapit na barangay, bayan, at maging sa mga lungsod. Mang Rigo, may order tayo mula sa bayan at 2 mula sa karatig lugar. Excited na balita ni Carlo isang umaga. Si Mang Rigo, hindi mapigilang ngumiti, ay nagpasalamat ng malalim. Dahil sa dami ng demand, nakipagtulungan si Mang Rigo sa isang maliit na delivery service upang mabilis na maihatid ang kanyang taho sa mas malalayong lugar. Ang kanyang negosyo ay unti-unti nang lumalawak at ito'y nagbigay sa kanya ng pag-asa na abutin ang mas marami pang tao. Bilang bahagi ng kanyang expansion, nagbukas si Mang Rigo ng kauna-unahang taho store sa bayan. Nagbebenta siya ng mga sariwang taho, pati na rin ang bagong produktong naisip niya, ang frozen taho. Sa kanyang isip, ang frozen taho ay mas madaling maihatid sa mas malalayong lugar at mas matagal ang shelf life nito. Isang hapon, dumalaw si Aling Mirna sa bagong tindahan. Rigo, grabe, ibang klase na talaga ang narating mo. Ang ganda ng tindahan mo ah, sabi ni Aling Mirna habang nakamasid sa mga istante na puno ng frozen taho. Nako, salamat po Aling Mirna. Hindi ko po inakalang darating ang araw na magkakaroon ako ng tindahan, sabi ni Mang Rigo. Napapangiti, ngunit ramdam ang lungkot sa kanyang tono, na tila nagbabalik tanaw sa kanyang simpleng simula. Ang layo na ng narating mo, Rigo. Pero nakita ko rin kung gaano ka nagsumikap.
Masayang-masaya kaming lahat para sa iyo. Sagot ni Aling Mirna habang pinagmamasdan ang bagong store. Sa kanilang usapan, naalala ni Mang Rigo ang bawat hakbang na dinaanan niya. Mula sa simpleng pangarap hanggang sa mga pagsubok na kinaharap, hanggang sa biyayang bigay ni Kaarsing. Natanto niyang ang bawat tagumpay ay hindi lamang bunga ng kanyang talino, kundi pati na rin ng suporta ng kanyang komunidad. Salamat po, Aling Mirna. Malaki po ang naitulong ng inyong suporta at ng iba ko pang mga suki, sabi ni Mang Rigo. Ang boses ay puno ng pasasalamat. At higit sa lahat, natutunan ko pong ibalik ang biyayang ito sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kapwa magtataho. Bilang pagkilala sa kanyang pangako kay Kaarsing, pinasiguro ni Mang Rigo na ang tindahan niya ay hindi lamang para sa kanyang negosyo. Nagsimula siyang mag-organize ng mga seminar para sa iba pang magtataho at maliliit na mga negosyante kung saan itinuturo niya ang paggamit ng teknolohiya at tamang pangangalaga ng kalikasan. Sa ganitong paraan, hindi lamang siya ang umaangat, kundi pati na rin ang ibang kababayan niya. Sa pagtatapos ng araw, sa gitna ng kanyang bagong store, natanaw ni Mang Rigo ang mas maliwanag na kinabukasan. Hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi para sa buong komunidad. Ang dating simpleng magtataho ay ngayon isang inspirasyon at sa kanyang puso, alam niyang nagawa niya ang pangakong ibalik ang biyaya para sa kabutihan ng nakararami. Sa paglipas ng mga araw, habang patuloy ang paglago ng negosyo ni Mang Rigo, nagsimula siyang magpakita ng mga palatandaan ng kayabangan na hindi nakikita sa kanya noon. Ang dating mapagpakumbabang magtataho ay unti-unting nababalot ng pride dahil sa tagumpay na kanyang nakamit. Isang hapon, habang nag-uusap-usap ang ilang magtataho sa isang maliit na kapihan sa bayan, pumasok si Mang Rigo na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Mga kaibigan, nakita niyo na ba ang pinakabagong delivery truck ng aking tindahan? Brand new at pinakamoderno sa lahat. Pagmamalaki niya habang ipinapakita sa kanila ang mga larawan sa kanyang smartphone. Mukhang maganda nga, Rigo, pero sana huwag nating kalimutan na tayong lahat dito ay nagsimula sa maliit, maingat na tugon ni Mang Ernesto na pilit pinanatili ang magiliw na tono sa kabila ng bahagyang pagkadismaya. Oo naman, Ernesto, pero alam mo naman na hindi lahat ay kayang umabot sa kinalalagyan ko ngayon. Kailangan talaga ng diskarte at talino na sa tingin ko'y likas na sa akin. Sagot ni Mang Rigo na hindi napapansin ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mga kaibigan. 25 anyos pa lamang si Pidong noon. Masigla, masipag, may tindahan siya sa gilid ng plaza, munting karinderya na siya mismo ang nagluluto at nagtitinda. Kasama niya araw-araw ang kanyang anak na si Buboy, 6 na taong gulang, payat, kulot ang buhok, at palaging may bitbit na laruan. Tay, pwedeng ako na po maghugas ng pinggan, tanong ni Buboy, habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Nako, anak, maglaro ka na lang muna. Mamaya na yan. Bata ka pa, at trabaho ko to. Gusto ko pong tumulong. Ngumiti si Pidong noon. Nilapitan ng anak at kinarga. Tulong ka na sa akin sa pamamagitan ng ngiti mo. Sapat na yun. Tawanan silang dalawa. Puno ng pagmamahalan ng mag-ama. Walang bakas ng trahedya. Hanggang sa dumating ang isang tawag mula sa bayan, isang oportunidad, sabi nila. May gustong bumili ng karinderya upang gawing mini grocery. Malaki ang alok, makakabili raw sila ng bahay sa subdivision, may aircon, at may maayos na kusina. Kay tagal na niyang pinangarap ito para sa kanyang anak. Dahil sa tagal ng negosasyon sa munisipyo, inabot na siya ng gabi. Mag-aalas 8 na nang makabalik siya sa plaza. Ang ulan ay kahihinto lamang. Basa ang semento, mabigat ang hangin, tahimik ang paligid, walang tao. Tila natulog na ang buong bayan. Ngunit wala si Buboy. Hindi niya nakita ito sa loob ng karinderya o sa palibot ng mga bangko. Napansin niya ang laruan nitong kotse, naiwan sa tabi ng fountain. Basang-basa, nakalimot siyang huminga. Buboy, anak, nag-ikot siya sa buong plaza. Sa bawat sigaw niya ay sinasagot lamang siya ng eko.
hanggang sa may isang pulis ang lumapit, basang-basa sa ulan. Sir, may batang tumakbo sa kalsada kanina. May sasakyang dumaan. Hindi na niya narinig ang kasunod. Tumigil ang kanyang mundo. Ang mga salita ng pulis ay naging tunog lamang. Ang hangin ay naging malupit. Ang ulan ay parang naging bagyo. At ang puso niya ay nawasak. Sa alaala, muli niyang narinig ang huling usapan nila ni Buboy, bago siya umalis ng araw na iyon. Tay, pwede pong sumama ako sa inyo mamaya. Huwag na, anak, dito ka lang muna. At saglit lang ako, babalik po kayo agad, tanong ni Buboy. Oo naman, hindi kita pababayaan. Ngunit hindi siya agad bumalik. Nadala siya ng pag-asa, ng pangarap, ng posibilidad ng mas magandang buhay. At sa kapalit ng kanyang ambisyon, nawala ang anak niyang mahal. Sa kasalukuyan, habang nakaupo sa ilalim ng dilaw na ilaw, halos hindi na siya makahinga. Ang dibdib niya ay parang pinipiga mula sa loob. Ang alaala ay hindi lang sakit, ito'y isang buhay na hindi na niya muling mahahawakan. Buboy, bulong niya, habang tinatapik ang dibdib. Hindi ako naging masamang ama, pero naging sikim ako sa sandaling yun. Pinili ko ang kinabukasan. Nakalimutan kong mahalin ang kasalukuyan. Doon nagsimula ang kanyang pagwawalis sa plaza araw-araw. Hindi para lang sa kalinisan, kundi para hanapin, sa bawat sulok, sa bawat dulo ng semento, ang alaala ng kanyang anak. Ang huling yapak, ang huling ngiti, ang bawat hampas ng walis ay paghingi ng tawad. Ang bawat tunog nito sa bato ay panalangin. At ang bawat araw na lumipas ay paghihintay ng himala. Tiningnan ni Lolo Pidong ang puting dahon. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nanginginig. Kung ito na ang huling pagkakataon, ibalik mo lang siya. Isang gabi, tahimik ang plaza. Ang buwan ay buot malamlam sa kalangitan, tila nakikiramay sa katahimikang bumabalot sa paligid. Walang ibang tunog kundi ang mahina at mabagal na ihip ng hangin, na dumadampi sa mga tuyong dahon sa paanan ng punong akasya. Ang mundo ay tila huminto, parang hinintay ng kalikasan ang desisyong magaganap, isang saglit na hindi kailanman matutumbasan ng anumang agham o paliwanag, isang sandaling lulukob sa puso ng isang matandang lalaki, na matagal nang hindi tinanong ng tadhana kung anong gusto niyang piliin. Nakaupo si Lolo Pidong sa luma at sira-sirang bangko, ang parehong bangkong minsang naging saksi sa halakhak ng kanyang anak. Sa kanyang palad, mahigpit niyang hawak ang puting dahon. Hindi na ito kumikislap, ngunit may bigat sa kanyang dibdib, na parang pinipintig ng mismong puso niya ang bawat himay-may ng dahon. Wala na itong sinasabi, ngunit naruroon ang pakiramdam na iyon, na ito na ang huli, na ito ang sagot. Sa isang saglit, dumampi ang malamig na hangin. Napakurap si Lolo Pidong. Sa anino ng punong akasya, sa pagitan ng liwanag ng buwan at dilim ng sanga, muling lumitaw si Amang Sili. Tahimik, walang apoy, walang tunog, basta na lamang siyang naruroon, tulad ng huling pagkakataon, tila hindi naglalakad, kundi umuusbong mula sa mismong anino ng panahon. Tinitigan siya ng duwende, at sa titig nito, tila hinuhukay ang kaibuturan ng kanyang loob. Handa ka na ba? Tanong ni Amang Sili. Ang boses ay banayad, ngunit may bigat na tila nagmumula sa pinagsama-samang daan-daang taon ng pananahimik. Tumango si Lolo Pidong. Malalim ang kanyang paghinga. Pinilit niyang manatiling tuwid ang kanyang likod, bagamat nanlalambot ang loob niya sa bigat ng nalalapit na pagpili. Oo, mahinang sagot niya. Ang tinig ay parang alingawngaw ng isang huling panata. Kung isa lang ang hiling, ito ang gusto ko. Hindi ko kailangan ng yaman. Hindi ko pinipili ang pera. Ang gusto ko lang, ay ang pagkakataon na makabalik. Huminto siya, at dahan-daang tiningnan ang puting dahon sa kanyang palad. Ibalik mo ako sa araw na yun, ang huling beses na nakita ko si Buboy. Ang araw na hindi ko siya nabantayan. Ang araw na nawala ang lahat. Hinigpitan niya ang kanyang kamao, parang doon niya ikinulong ang luhang ayaw niyang ipakita. Gusto kong itama ang pagkakamali ko. Muling makasama ang anak ko, marinig ang boses niya, mahawakan ang kamay niya. Mabuhay ng tama, kasama siya, yun lang ang hiling ko. Lumapit si Amang Sili, dahan-dahan, at tumitig sa kanyang mga mata. Hindi mata ng isang duwende ang mga iyon, kundi mga mata ng isang nilalang na nakita na ang kasaysayan ng daigdig, na nauunawaan ang kabigatan ng puso ng tao. Hindi mo alam kung anong mawawala, ani Amang Sili. Alam ko, sagot ni Lolo Pidong, mariin, ngunit puno ng lungkot.
Alam niyang ang gagawing hakbang ay hindi basta-basta. Alam niyang maaaring may mga hindi niya na muling makita, maramdaman, o maalala. Wala kang katiyakang mababago ang lahat, patuloy ni Amang Sili. Maaaring may bagong sakit, maaaring may ibang kapalit, mas pipiliin ko na ang pananagutan, kaysa takasan ng alaala, ani Lolo Pidong. Kahit isang hakbang lang, basta't pabalik sa tamang daan, ay mas makapangyarihan kaysa sa libo-libong hakbang na papalayo. Saglit na natahimik si Amang Sili. Tila sinusukat ang bawat salitang binitiwan ni Lolo Pidong, tulad ng isang hukom na hindi nanghuhusga kundi nakikinig. At pagkatapos ng ilang tibok ng puso sa katahimikan, ngumiti siya, hindi ng tuwa, kundi ng respeto. Kung gayon, bulong ni Amang Sili, patawarin mo na ang sarili mo. At hayaang ang panahon mismo ang humubog muli sa iyo. At sa isang iglap, nahulog siya. Walang tunog, walang biglaang sigaw. Ngunit ang kanyang katawan ay tila hinihila ng libo-libong alon ng liwanag, pabilis ng pabilis, papasok sa isang spiral na parang kalawakan, umiikot, lumiliit, lumalawak. Walang direksyon, walang hinto. Sa bawat pag-ikot, sa bawat pintig ng ilaw, umuusbong sa paligid niya ang mga eksena ng kanyang buhay, mga alaala na tila ngayon lamang muling nabuhay sa ganap na anyo. Nakita niya si Buboy, paslit pa lamang, tumatawa habang tinuturuan niyang magsulat gamit ang lapis, na pilit pinatitindig ng maliliit nitong kamay. Kasunod ay ang huling hapunan nilang mag-ama, simpleng pagkain sa mesa ngunit puno ng katahimikang hindi niya kailanman naipaliwanag noon, isang katahimikan ng pagbitaw. Sumunod ang araw ng kasal nila ng kanyang yumaong asawa, kung saan ang mga mata nila'y puno ng pangako at takot, sa mundong pareho nilang hinaharap. Muling sumagi sa kanya ang sandaling pinili niyang huwag sabihin sa anak, kung gaano kahirap ang kanilang buhay. Gusto niyang panatilihin kahit kaunting ilusyon, isang sinag ng liwanag sa mundong palaging madilim para sa bata. Sa bawat alaala, tila may tinatanggal sa kanyang loob, isang mabigat na laman na unti-unting nilalaglag ng liwanag. Para siyang pinunit, pinalitan, at binuo muli. Ang kanyang katauhan ay giniba upang muling likhain, hindi bilang matandang nilamon ng pagsisisi, kundi bilang isang pusong may bagong pag-asa. Ang kanyang damdamin ay muling naging buo, bago ito nadurog. Sa gitna ng ilaw at ikot ng panahon, may tinig na bumulong sa kanya, hindi mula sa labas, kundi mula sa loob ng kanyang mismong kaluluwa. Hindi lang ito pagbabalik, ito ay muling kapanganakan. Sa gitna ng huling pag-ikot ng espasyo, sa pagitan ng liwanag at kawalan, naramdaman niya ang pinakamabigat na paghila, hindi pababa, kundi papasok, palalim, tila may kamay na lumusot sa pinakaloob ng kanyang pagkatao. Hinaplos ng lakas na iyon ang kanyang kaluluwa, marahang humila, marahang nagsaayos, at sa isang iglap, pinilit ilantad ang sugat na kay tagal ng inilihim, hindi sa mundo, kundi sa kanyang sarili. Muling umangat mula sa dilim ang huling alaala, si Buboy, basang-basa na laro ang kotse na naiwan sa gitna ng kalsada, isang sigaw ng pulis na humihiwa sa hangin, isang katawan ng bata, hindi na gumagalaw, wala ng tibok, at wala ng hininga. Ang kabog ng takot sa dibdib, ng isang amang huli nang dumating, ang pagsisising humabol sa kanya sa bawat taon ng kanyang katahimikan, bawat hakbang, bawat araw na paulit-ulit niyang ginugol sa plaza na iyon. Ngunit bago pa tuluyang lamunin ng alaala ang kanyang diwa, unti-unti siyang nakaaninag ng liwanag. Ang mga imahe naglaho na parang usok. Ang sigaw ay napalitan ng isang sagradong katahimikan. Ang laruan na kotse ay naging alikabok. Ang kabog ng kanyang dibdib ay tumigil. At sa puso niyang matagal ng pagod, isang bagay ang tuluyan ng nabuo, hindi paglimot, kundi pagtanggap. Hindi pagtanggi, kundi pagpapatawad. At nang tingnan niya ang puting dahon sa kanyang palad, tahimik itong nagliyab, hindi sa galit, kundi sa paglaya. Ang apoy ay hindi mapula, hindi mainit, ito'y maputi, malinis, at banayad. Sa bawat punit ng liwanag, dahan-dahan itong naging abo. At sa huling hinga ng alab nito, naging hangin ito, isang mahinang ihip na parang bulong ng bagong simula. Wala nang bigat, wala nang sugat, tanging katahimikan, at isang tiyak na pakiramdam, handa na siyang muling mabuhay. Bumulaga ang liwanag, matingkad, mainit, hindi nakasisilaw, ngunit sapat upang mapadilat ang mata ng isang kaluluwa, na matagal nang nananahan sa dilim. Kasabay nito, dumampi sa ilong ni Lolo Pidong ang amoy ng sariwang simoy,
na may bakas ng hangin mula sa palengke, at ang natitirang bakas ng ulan sa sementong unti-unti nang tinutuyo ng araw. Dahan-daang bumangon si Lolo Pidong mula sa banig. Mainit ang sinag ng araw sa kanyang mukha, ngunit banayad. Hindi nakakapaso, bagkos ay tila yumayakap. Parang may bumabati sa kanyang paggising, isang presensyang hindi niya alam kung sino, o kung kailan niya huling naramdaman. Nasa loob siya ng kanilang karinderya. Maayos ang paligid, maaliwalas. May mga larawan sa dingding, may kaldero sa kalan, at may katahimikan na hindi malamig, kundi mapayapa. Sa tabi niya, may munting yabag. Isang boses ang sumunod, maliit, masigla, at matagal na niyang hindi narinig. "Good morning po, Tay," bulong ni Buboy, habang marahang tinatapik ang braso niya. Paglingon niya, nandoon ang batang matagal niyang hinanap sa kanyang mga alaala. 6 na taong gulang si Buboy, nakatayo sa tabi ng banig, hawak ang laylayan ng kanyang kamiseta. Bitbit nito ang isang maliit na plastik na pinggan, at may ngiting abot hanggang mata. "Gutom na po ako, Tay," wika ng bata, sabay tingin sa kalan. "Ilutuan niyo na po ako ng sinangag at itlog, yung paborito ko." Hindi agad nakapagsalita si Lolo Pidong. Tinitigan niya ang mukha ng anak, ang liwanag sa mga mata nito, ang boses na puno ng tiwala, ng buhay, ng pangakong natupad. Parang tumigil ang oras. Parang muling tumibok ang kanyang mundo. Unti-unti siyang napaupo, halos hindi makahinga sa bigat ng damdaming hindi niya maipaliwanag. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang bagay na mas bihira, isang kalmadong kagalakan. Isang wakas na naging simula, at sa kanyang puso, tahimik niyang sinabi ang panata, "Hindi ko na ito sasayangin." Lumipas ang ilang oras, at muling naroon sa plaza sina Pidong at Buboy. Tawa ng tawa ang bata habang pinapaandar ang laruan niyang kotse sa basang semento, pinapaikot-ikot sa maliliit na bitak ng lumang daan. Si Pidong ay nakaupo sa lilim ng puno, pinagmamasdan ng anak na parabang araw-araw ay regalo, hindi pasanin, hindi responsibilidad, kundi isang himala. Ang araw ay mainit ngunit hindi mabigat. Ang liwanag nito'y tila nakalaan sa kanila. Ang kanyang dibdib ay magaan, parang binawasan ng taon ng lungkot at pighati. Habang pinagmamasdan niya si Buboy na masayang naglalaro sa plaza, biglang umihip ang banayad na hangin, hindi malamig, hindi matapang, kundi sapat upang malaglag ang ilang dahon, mula sa mga sanga ng punong nasa gilid ng kalsada. Isa sa mga dahon ang dahan-daang nalaglag pababa at bumagsak sa harapan nila. Kulay ginto ito, mapusyaw at tila kumikinang sa ilalim ng araw. Wala itong ukit, wala itong kislap, isa lang itong ordinaryong dahon sa mata ng iba, ngunit sa kanya, sapat na ito bilang paalala, hindi ng sakit, kundi ng pagpili ng isang pangakong tinupad, at ng isang buhay na ibinalik. Tahimik siyang ngumiti, walang salitang kailangan. Sapat na ang hangin, ang araw, at ang batang tumatakbo sa kanyang harapan, para malaman niyang hindi na siya nag-iisa. "Tay," tanong ni Buboy habang hawak ang laro ang kotse, "bakit niyo lagi akong pinapanood habang naglalaro ako?" Ngumiti si Pidong. Maingat niyang hinaplos ang buhok ng anak, banayad, parang kinukumpirma sa kanyang sarili na totoo ang lahat. "Para masigurong lagi kitang kasama, lagi kitang nakikita, at lagi kitang nababantayan." At sa kanyang puso, tahimik siyang nanalangin, hindi ng hiling, kundi ng pasasalamat. Salamat sa isa pang pagkakataon. Salamat sa panibagong buhay. At sa pagitan ng mga bitak ng semento, sa hamog ng umaga, at sa ihip ng hangin, may bulong na dumarampi sa kanyang tainga, hindi mula sa kahit sino, kundi mula sa isang mundo na minsan niyang nilisan. "Tama ang iyong pagpili.